Nako, eto. Anong masasabi nyo dito? Hindi po kami aatras sa labang ito dahil sa sinasabi namin ay totoo. Nakakatuwa naman tong 18 kargador na to. Hindi daw sila aatras sa laban na ito dahil sa sinasabi nilang totoo. Baka matagal nyo nang sinasabi yan ha. Hanggang ngayon wala pa rin kayong mapapatunayan dyan sa sinasabi nyong totoo. Diba? Hanggang bumaliktad na lang yung inyong mga kasamahan na apat na binawi ang kanilang mga sinabi na hindi totoo yung inyong mga pinagsasabi. Hindi totoo na nag-deliver kayo ng mga ganon. Pera, kay BBM, House Speaker, at sa iba pa. So ngayon, mga kababayan, inaresto sila. Itong 10 dahil hindi nakapagpiyansa. Mga kababayan, wala na atang pinanser eh. Wala na, kulong na ho, mga kababayan eh. Sino pa ba magpipinance? Nandun na sa kulungan. 'Di ba? At saka umamin na yung 4. 'Di ba? Wala na kwenta yan kahit anong sabihin nyo pa. Meron pa nga silang pinapalabas ngayon na ito daw yung inalok daw ng bayad. Ito na naman Ano to? Maleta Boys versus Maleta Boys. Meron daw inalok daw sa kanila kaya nagbaliktad. Ilabas nyo kaagad kasi yung ebidensya para maniwala kami dyan sa mga sinasabi nyo. Meron daw text message, hindi man lang pinangalanan kung sino yung mga yon, kung sino nagbayad na ganon para bumaliktad yung 4 na yon para magkaalaman. Kasi mga kababayan, una pa lang sinasabi na ni NBI Director, 5 milyon yan bawat isa. Ngayon, itong bumaliktad na 4, anong sabi nila mga kababayan? Sabi nila, pinangakuan daw sila ng pera. Tapos, kahit hindi daw sila magtrabaho ng 2 taon, wow. Astig, hindi daw sila magtrabaho ng 2 taon, mga kababayan. Hindi sila magtrabaho, buhay na buhay sila. Buhay hari. Di ba? Yan ho, sinabi ng ng 4 na kargador, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, doon sa sinabi nila, sabi din doon na protektado yung kanilang pamilya. Hindi daw ata nasunod at hindi natupad. Kaya yun bumaliktad. Naiipit na daw yung kanilang pamilya. Talagang maiipit, mga kababayan. Kasi alam nyo kung bakit, mga kababayan. Wala naman silang basihan sa kanilang mga sinasabi kung talagang may mga ebidensya sila. Diba dapat yung mga sangkot na yan, hindi dapat sinampahan na nila ng kaso, hindi na puro social media lang. Ngayon ito, pakinggan natin. Itong sinabi po ni NBI Director Melvin Matibag, mga kababayan. Itong interview niya kay Ted Pailon. Okay? Pakinggan natin. Meron ba kayong informasyon kung sino naman ang nasa likod nitong pagbaligtad itong 4? Well, as of now, wala pa po kaming information doon sa ganyan. Pero ang aking pong, ang aking pong logical or intelligent guess sa Kated, so to speak, is from the point of view investigation, baka napapagod na po itong mga to Sa dami ng kaso na nilabas, baka tapos may mga pangako na hindi nangyari, hindi natupad. At unang-una, yung isang handler nila nakakulong, si Isang handler nila nakakulong. So, kilalanin na yan. Congressman Mike Defensor. At tapos naririnig naman natin sa mga interview ni Atty. Baligod na wala silang mabigay. So, at based on the statement of themselves also na may mga pinangako sa kanila na hindi natupad. Diba? So, mga kababayan, may mga pangako na hindi natupad. Kaya bumaligtad, naiipit na mga kababayan Kaya talagang sinabi na yung totoo.
Pero ako, hindi ako naniniwala pa dyan. Baka mamaya, isa na namang palabas to eh. Mga kababayan, biruin nyo ha. Kagad, merong banat kaagad si ano, no? Merong agad banat si... Sino to? Si Attorney Baligod, mga kababayan. Meron sa agad text message daw. 'Di ba? Na inalok daw ng pera itong 4 para lang bumaliktad. So, mahirap. Baka mamaya isa itong palabas. Kaya abangan natin kung magtuloy-tuloy pa ang sinasabi nitong itong 4 na kargador na ito, mga kababayan. Okay, ano masasabi nyo? Naniwala na ba kayo doon sa 4 na yon, mga kababayan? Ako hindi pa, mga kababayan. Dahil baka mamaya isa lang palabas. O nagkataon lang ba? Dahil ngayon tuloy-tuloy ang paglalabas ng mga ebidensya sa impeachment. 'Di ba? Nagkataon lang ba? Kayo, ano masasabi nyo? Anong makokomento nyo? Thank you.